Ang katok sa alas 3, alas 12 na ng gabi nang makarating si Marco sa lumang bahay ng kanyang lola. Matagal nang walang nakatira roon. Ayon sa kanyang ina, kailangan niyang magpalipas lamang ng isang gabi dahil kinabukasan ay ibebenta na ang bahay. Walang problema, sabi ni Marco. Isang gabi lang naman. Pagsapit ng alas 2 ng madaling araw, tahimik na ang buong bahay. Nakaupo si Marco sa sala habang naglalaro sa kanyang cellphone. Biglang, tok! Napatingin siya sa pinto. Baka puso lang. Ilang minuto ang lumipas. Tok, tok, tok. Tatlong mabagal na katok. Tumayo si Marco. Sino yan? Walang sumagot. Lumapit siya sa pinto at sumilip sa maliit na bintana. Walang tao. Binuksan niya ang pinto. Madilim ang labas. Walang tao. Isinara niya ulit ang pinto at bumalik sa sofa. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone niya. Alas 3 ng madaling araw. May pumasok na mensahe mula sa unknown number. Huwag mong bubuksan ang pinto kapag kumatok ulit. Napakunot noo si Marco. Anong kalokohan to? Bago pa niya maisip kung sino ang nagpadala, narinig niya ulit. Tok! Nanigas siya. Tok! Huminto ang paghinga niya. Tok! Tatlong katok. Kasunod nito may boses na nanggaling sa labas. Marco? Nanlaki ang mga mata niya. Boses iyon ng kanyang lola. Pero patay na ang kanyang lola, 5 taon na ang nakalipas. Marco, anak, napaatras siya. Hindi maaari. Muling nagsalita ang boses. Buksan mo ang pinto. Hindi sumagot si Marco. Tumunog ang cellphone niya. Isa na namang mensahe. Huwag kang sasagot. Hindi siya ang lola mo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang bumaba ang doorknob. Click. May sumusubok buksan ang pinto mula sa labas. Marco? Mas malakas na ngayon ang boses. Buksan mo! Napapikit siya at nanalangin. Makalipas ang ilang segundo, tumigil ang doorknob. Tahimik. Akala niya tapos na. Hanggang sa may narinig siyang boses sa likuran niya. Bakit hindi mo ako pinagbuksan? Dahan-dahan siyang dumilat. Sa salamin sa harap niya, nakita niya ang refleksyon ng isang matandang babae na nakatayo sa likuran niya. Ang mukha nito ay ang mukha ng kanyang lola, pero ang mga mata nito ay puro itim. Hindi gumagalaw ang bibig nito, pero narinig ni Marco ang boses nito. Hindi mo ba ako nakilala? Tumulo ang luha ni Marco. Lola, ngumiti ang babae. Sa wakas, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kinabukasan, dumating ang ina ni Marco sa bahay. Bukas ang pintuan, tahimik ang buong bahay. Marco? Walang sumagot. Hinahanap niya ang kanyang anak sa bawat kwarto. Nang makarating siya sa sala, nakita niya ang cellphone ni Marco sa ibabaw ng mesa. May isang bagong mensahe sa screen. Salamat sa pagpapalit ng kasama ko. Napatingin siya sa salamin at doon niya nakita ang kanyang anak na nakatayo sa likuran niya. Nakayuko, hindi gumagalaw. Marco? Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo, ngumiti, at sa boses ng kanyang lola sinabi, alas 3 na ulit.